siya. So, hindi namin alam kung saan siya nanggaling bago yung term ni Ate Joy. Ano, wala siyang formal na documentation para dun sa foundation niya, para dun sa pagsisimula niya. Ang naaalala ko na lang siya yung reactivation. So, nag-start yung PYM ng 2004 officially. Pero 2003, mga late PYM ng college. Kasi ang PYM dito inactive. So, nagpa-seminar sila ng youth encounter para makapag-wala yung mga kabataan. Noon, naaalala ko, may time pa ni Kuya Gil, time pa ng bawat kawa nila Maria, nila Joy, meron na siya. Pero hindi lang siya ganun active, hindi lang siya ganun kinikilala. Na-reactivate lang siya nung nagkaroon na ng walo, nung prinesent na ni Father Boy na kailangan mag-comment siya na. Pero nung nag-start na kami mag-active, ayun, mula kay Ray nga, wala term ni Ate Joy, kasi nagsimula na officialize kasi may botohan, tapos kung hindi botohan, si Father Joy yung nag-select na lead sa ito. So, yun, napag-graduate nila kami, i-watch kami. Kasama sila Sheer, sila Paolo, sila Kim. Gumawa kami ng course para makakuha nila sa lahat yung nagsimula lang siya, simpleng kwentuhan sa loob ng kotse ni Father Noel si Mark. Pero ako, si Kuya King, si Alan, si Jeff, si Sheeran, mahiligis kami kumain. So palagi kami kumakain sa kumpento. And then, we were thinking of ideas. Ano yung gusto naming youth ministry sa Our Lady of Fatima? Ano yung nakikita namin na mga activities na mag-encourage sa mga kabataan na maging active sa church. So nagsimula lang yan sa mga simpleng activity na kantuhan na mag-tayo kaya tayo ng choir para mas maraming kabataan sa natin or maggawa kaya tayo ng itong activity. So to say na wala talagang specific structure not until we decided and Father will help us and told us that we have to have a set of officers para mag-materialize yung mga ideas na gusto namin. And then, there are a lot of thinkers like si Ate Sheeran, si Kuya King, si Kuya Alan. They were the thinkers hanggang sila yung nag-isip ng mga bagay activities. And they were using the past experiences that they had probably back in school or when they were in different organizations. And then, myself, Jeff, si Kay, si Days, si Luis, we were the doers during that time. So, whatever they thought, we talked about it. And then, kami yung nagpupuwas sa mga kabataan, kami yung naging implement. So, doon nag-start, ganun kasimple. Nag-meet kami habang kumakain. Lalabas kami ni Father Noel sa labo para kumain ng shawarma. We'll think about what's gonna happen in this next activity, yung gusto natin mangyari. Sheeran will suggest a very crazy idea at si Kuya King ang taga-contain ng idea. Si Alan ang taga-isip ko ng magkukuha ng pera para doon. And then kami ang magpapa-implement. So, ganun lang siya nangyari. Ganun proseso lang na paulit-ulit hanggang nag-work na siya, naging maayos. Naka-encourage kami ng maraming kabataan. And until now, it's very evident na that same simple process would still be the best formula para sa mga activities na yun. Nagsimula ako sa PYM. Akay-akay lang ang mga kapatid. Ayun, kasama ko sila Ate Liz pag nagsisimula. Una-una siya, parang nagkaroon ng general assembly. So, nagsimula ako sa PYM bilang
recruit lang. Nung meron kasi na youth encounter, batch 8. Siguro 2006. Yun nga, kasi since inactive yung youth dito, noon, mga panahon na yun, sakto na balikan naman ng parents ka kasi yung father na dinala niya dito yung wife dahil ganito rin siya ng malabon. So may wife doon. Inisip niya, inactive yung youth dito. Dinala niya yung wife, so may pa-seminar siya. So batch 1 kasi kami. Tapos in the next year, batch 2 na. 2 batches yun. Summer. Bago magsinakot, nakapag batches na. So lahat ng sumali doon, batch 1, batch 2, batch 3, kasali sa sinakot yun. May mga bata pa, yung mga bata pa rin po, yung mga kilala. Sila yung mga ilang batch. Ano na ako isa? Yung parang, sige, parang hindi lang ako magaling ng mga magulang ko. Pumunta ako nandiyan sa simbahan. Tapos una-una ko nung nakita si Lea. Tapos, ang sumit-sumit yun, gusto ko siya tumutan. Tapos, nung pagdating dahil, ganyan, siya. Ay! Yung mga kuya ko kakatapos ng mag-Y. Tapos ako, hindi pa ako pwede mag-Y nun kasi bata pa ako, nang ilang taon lang ako nun, 12 yata. Pero hindi yun yung unang beses ko na hindi yun yung unang beses ko na nakapasok sa kanila. Nanood ako ng synchronized hands nila kasi culminating ng Rosary Month. So naparod ko sila mag-synchronized hands. Tapos nakikita ko sila na bumababa sa FC, yung dati namin office. Tapos ang saya-saya nila. Tapos parang naisip ko na yung tinanong ko agad nun yung nag-recruit sa akin, nakaklase ko, na kung yung YE ba, parang seminar lang. Tapos sabi naman niya, after nun, magiging part ng organization, pero choice mo. Nung nagsabi sila na magkakaroon ng YE batch 6, tapos ako, tinamad ako. Tinamad talaga, kasi ano na siya, pupunta ka ng 4 o'clock, tapos, or 6 ata yun. Mag-start siya ng 7, tapos uwi na siya. Tapos matatapos na siya na naggabi-gabi na, ng mga 10. Tapos, nakasama lang ako nagsimula. Tapos yun, wala na nag-enjoy na ako kasi masaya sila kasama. Kaya, yung kuya ko na lang yung pumunta. Tapos, pagkatapos mo, sabi niya, kailangan daw nang mag-recruit niya ganyan. Ito yun, batch 7 ako. So, kasi ako, dati, wala ko sa PNP. Eh, since medyo college na ako, siya nagsasabi sa kanila. Since kailangan sa school namin, para siya engagement, kaklase ako sa sikalan, kaklase ako sa STEM. So, kailangan namin ng para siya engagement. Ano yun, requirement of theology. Nagtanong ako kay mama, sabi niya, ano daw ko lector? Lector ko, lector sa Tagalog. Hindi mo na ako sa Kristan ka na lang, sabi ko. Eh, bigla akong nilalang sabi ni Papa yun, seminar siya ng mga youth. So, din ko nilapunta. Lagi ko inisip na, minsan wala akong minsan maaga. Dati kung nakakasal din ako, hindi ako organization. So, 4:30. Yung like ko yung 4:30, tapos may nakita ko, isang magandang babae. Pangalan niya ay Dino Styles. Naging crush ko siya yun. Tapos lagi ko nakakasiba kayo sa akin. Tapos may nag-announce. Ang youth encounter na batch doon. That was announced October 2007. So yun, sumali ako. Nung narinig ko agad yun, pumunta agad ako sa office. Tapos ang isang mura, yung mga ganito, natakbo nito. At siya nagbigay sa akin ako. Yung pangalan niya, agad ko sa mga. After nun, ayun, hindi nga ako batch. Kasama lang ako ng mga ate ko. Si ate Joy, si ate Marian, sa Mary Rose na Kawan. Doon kami nagsimula na ako ko. May ina-assign kami ng mga leaders ng Mary Rose para mag-organize at saka tumulong sa mga activities nila. So nakita nila na active kami doon. Sabi nila, it's time na umakit kami sa level ng common parish na. So napunta kami sa Piliwan, namin nakilala sila, Kuya Gail, sila
mga nandito na sa iba't ibang kawan. Meron lang coordinator, di ba? Tapos meron lang assistant coordinator, tapos meron in terms of finance. It's like your regular officers in a specific organization. Not until we became part of the vicariate and we became very active. We've been involved in the vicariate level and we learned na merong spiritual formation, merong social action, and it's when we decided to really adapt that and make it happen in our parish. So, from that time, dun namin binago yung mga pangalan. The parish. Youth of Fatima Parish is a role model that provides initiative which enhance effectiveness of the youth, physically, socially, mentally, and spiritually that will be able contribute to the family, community, society,